Pagkatapos na makaharap namin ang unang uri ng gabunan. Sa pagkakaalala ko noon ay dumaan muna ako sa ika-4 o ika-5 seremonya ba yun? Pero may nakabangayan ako noon na kapwa ko ding may karunungan. Pero may nangyari talaga na iba bukod doon. Yung seremonya muna pala, Sir Seth. Natatandaan ko na. Ika-4 na seremonya pala yon. Ganito ang kwento. Naging tahimik panandalian ang buhay namin. Parang kasywal lang. Walang banta at nagiging kampante na mga gabon ng kauri ng tiyo. Ito namang si Kuya Ed ay aliw na aliw ako sa kanya noon. Alam ko kasing diskarte niyo noon kaya panay siya tambay sa bahay nila Mang Omar. Nagpapapansin to sa anak ni Mang Omar. Gusto niya si Ate Orsa. Hindi naman siya ipinagmamayabang pero maganda talaga si Ate Orsa. Nagmana ito sa kanyang nanay. Si Ate Ging kasi ay parang lalaki. Brusko at hindi talaga maipagkakaila na namana naman itong postura ng kanyang tatay na parang kalabaw. Mantakin niyo, babae yan. Pero sa tingin ko noon kapag nakapanapak ng tao ito, ospital ang bagsak. Inaaya ko noon si Kuya Ed. Magpapasama ako sa kanya. Idadaos ko ng ika-4 na seremonya. Ito ay sa isang yungib naman gaganapin. Pero yung yungib na binalot ng kababalagan. Balitirahan ng mga engkanto. Tumanggi sa akin si Kuya Ed. Ang sabi niya ay baka kalokohan ko na naman daw ito. Nadala na daw kasi siya noong dinala ko siya sa may Kamigin. Ginawa ko daw siyang bata doon na walang magawa. Kung hindi ang magkunwaring nagkakarga din. Nasa bingit umano siya ng kamatayan noon. Hindi naman ako pumayag. Gusto ko talaga kasi kasama si Kuya Ed. Hindi boring. Basta natutuwa ako kapag kasama siya. Mas kampante pa nga ako sa kanya kaysa sa tiyo ko. Ito kasing tiyo ko ay saksakan ng strikto. Partikular lang sa kung anong gagawin ko. Ang daming mga paalala. Para bang pari na gusto mangumpisal ako lagi. Basta sumama ka sa akin. Hayaan mo ba akong mag-isa doon? Kailangan kong idaos yung ika-4. Tapos sa susunod na linggo naman yung ika-5. Sambit ko noon. Alam ba to ng tiyo mo, Roberto? Ikaw na lang. May gagawin ako. Kitang abala ko dito sa manggahan eh. Hindi pa ako pinapasahuran ng kuya, no? Hindi kita pinasahuran, uy. Tamad ka kasi. Ayaw mong sumama? Sige. Kapag ayaw mo, mabuti na lang sigurong ibunyag ko na lang na manliligaw ka kay Ate Orsa. Matliit na tao lang naman si Mang Omar, di ba? Tingin mo kapag nagalit sa iyon dahil tinalo mo ang kapitbahay, ano kayong mangyari sa iyo? Diyan ka na nga. Mang Omar! Mang Omar! Hindi magkamayaw si Kuya Ed nun. Kaagad akong hinabol at tinakpan ang bibig ko. Nagkataon pa naman sanang lumabas na ng bahay si Mang Omar. Abay talagang ibubunyag ko sa kanya. Nagmamakaawa sa akin si Kuya Ed na wag daw. Hindi naman daw siya nanliligaw nun. Hindi daw. Naninilip ka nga eh. Gusto mo pati paninilip mo kay Ate Orsa ibunyag ko na din? Nang sa ganun, sumakabilang buhay ka kaagad. Durog ka talaga kay Mang Omar. Hindi nakapagsalita si Kuya Ed nun. Si Mang Omar naman ay tinawag ako at nagtanong kung anong sadya ko pero si Kuya Ed ang sumagot. Kwan, ikaw muna yung magbabantay sa manggahan. Pinabalot ko kasi ng papel ang bunga. Alis kami ni Roberto, Mang Omar. Yari ka sa akin, yawa ka talagang Roberto ka. Tara na. Teka, maligo ka. Mainit yung panahon. Gusto ko nang humagalpak ng tawa noon. Kasi nakakapit sa bewang ko ang kuya. Kapag ginawa ko yun ay talaga magwawala ako sa lupa kapag pinisil niya. Malakas kasi ang kiliti ko sa katawan talaga. Sa mga sandaling yon, umaga at medyo kataasan ng araw,
Matapos kong makaligo, sumibat na kami kaagad. Ang tiyo naman noon ay nakasimangot pang mukha habang nakatitig sa amin pero kinawayan ko ito at sinabi kong babalik kami kaagad. Malayo ang pupunta namin pero hindi ako sumakay kay Kuya Ed. May sugat pa kasi noon si Kuya Ed sa dibdib. Naiwang ba kasi ito nang makipaglaban kami sa mga unang uri ng gabunan. Hindi naman nahihirapan pero naawa ako. Kahit papano may awa ako sa kanya. Nagtataka nga ako noon kung bakit ang tagal gumaling ng sugat na yon samantalang aswang naman si Kuya Ed. Maging si Mang Omar, may sugat pa rin at ang tagal gumaling noon. Doon ko nalaman na sumpa pala ang mga tama ng aswang na gabunan. May lason umano ang kagat at kalmot ng mga ito. Hindi kaagad napapagaling ng sistema ng kanilang katawan. Kapag mas malala pa nga daw ang tinamong sugat, maaaring humantong sa pagkamatay. Ayaw naman nilang magpagamot sa akin noon. Kasi nga daw ang gamutan ko ay para sa tao lang. Kapag ginamot ko sila ay para ko lang din silang pinapatay. Isipin nyo, ano kayang orasyon ang gagamitin ko? Hindi namang pwedeng sa kaliwa, di ba? Gawa ng hihilin pa ako noon at tiyak na malalagay naman ang buhay ko sa alanganin. Kumbaga isasangla ko ang buhay ko para sa kanila. Aminado naman akong nakasangla na talaga noon pa man pero baka mas lumala lang. Siyempre kanan ang gagamitin ko. Kahit papano, oras lang naman ang buhay ko ang nababawas pero hindi pwedeng gamutin ang aswang. Mamamatay sila. Kanan ba naman eh. Sunog ang mga yon. Hindi kami sumakay ng kahit na anumang pasaherohan. Naglalakad lang talaga kami. Sinadya ko yon na umaga kami umalis dahil hapon pa naman ang ika-4 na seremonya. 3:00 hanggang 6:00 ito ng gabi. Si Kuya Ed noon ay nagtanong kung ano bang klaseng seremonya o mano ang sasagawa ko. Ang sabi ko naman, pagkilala sa kalikasan. Tapos na ako sa seremonya sa patay, seremonya sa pag-aalay ng dugo at seremonyang debosyon. Ang susunod na ang pagkilala at pagpapakilala sa kalikasan. Hindi lamang sa yungib, pwede ding sa talon, batis, mga kakahuyan, pangpang at marami pang iba. Basta't kung alam mong may lamang lupa sa lugar o presensya ng mga engkanto, basbas ng kalikasan ang tawag dito. Sa mga may karunungan dyan, huwag niyong itanggi ito gawa ng ginawa niyo na rin ito sa gubat, di ba? Sa lugar na mahiwaga. Basta yung balot ng presensya ng mga lamang lupa. Ang kaibahan nga lang siguro ay sa akin ay kaliwat kanan ng karga ko. Tapos ay maraming seremonya ang mangyari. Hindi naman siguro ninyo kayang gawin ng bumulong sa patay, di ba? Pagpapakilala sa kalikasan? Teka, baka naman may pahabol na komedya yan ha. Ako, kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo, Roberto, talagang, ay nako, idudumi mo yung mga ngipin mo. Ano ka ba, Kuya Ed? Puro ka naman negatibo. Wala, magkakarga lang doon pero iba naman. Kakausapin yung paligid ba? Tayo lang naman yun nandun eh. Basta maganda ang pupunta nating lugar. Magugustuhan mo doon. Sagot ko. Halatang diskumpiyado ang kuya. Nakakaramdam talaga siya ng hindi maganda. Lalo na't hanggang naliligo ako kanina ay sinabihan niya kung bakit ko umano siya pinipilit. Na para talagang may patibong na naman daw ako noon. Hindi ko naman siya kinikibuan. Ang totoo ay may gagawin talaga ako na buong buhay niya ay hindi niya malilimutan. Gaganti lamang ako sa ginawa niyang pangungumedya sa akin noon. Mantakin niyo, kinuha ba naman yung salamin sa likod ng aparador? Nilipat sa gilid ng higaan ko. Tinanggalan niya ng mga kandado. Maging yung kuryente inalis niya at yung nakatabong tela, inalis niya rin. Animal talaga. Pagising ko sa madaling araw, halos mabaliw ako noon. Bumungad ba naman sa iyo mukha ng napakapangit na hukluban, di ba?
Umalingaw ang boses ko noon at ito ang bumasag sa katahimikan ng payapang madaling araw. Napagalitan pa nga siya ng tiyo. Paano na lamang kong nabasag? Napakalupit ng komedyang yon. Pangkalahatan na kasi yon. Kapag nabasag ay tiyak ubos kaming lahat. Gaganti talagang hukluban kapag nabuhay ulit. Alam naman natin na sobrang lakas ng hukluban. Nakatsamba nga lang ako noon. Kung nagkataon pang kumbati yon ako, wala akong panama. Para lamang akong tigawat na pinisanon. Siguraduhin mo lang ha. Tsaka huwag mo naman akong ibisto kay Mang Omar. Ikaw talaga, puro ka na lang sunod sa akin. Kung nasaan ako, naroon ka din. Para kang langaw eh. Pag inulpi ako niya ni Mang Omar, malupit pa sa barang ni sasapitin mo sa akin, sabi ko sa'yo. Hindi na lang ako nagsalita nun. Basta ang saya talaga kasama ni Kuya Ed. Partida aswang yan. Mabangis na aswang. Pero parang wala lamang kung makipag-usap, makipag-ugnayan at biruan. Normal na normal lang talaga. Tipikal na makikita mo sa isang hamak na residente. Pero kapag nagpakita sa iyo ng anyong aswang, pati butse ay sasabog sa tindi ng pagkatakot. Ako nga ay matagal na kami magkasama, natatakot pa rin ako sa kanya. Yan ay kapag gugulatin ako bigla. 4 na oras ang nilakad namin bago pa kami makarating. Mabuti na lamang at hindi gaanong mainit ang panahon noon. Nasa isang napakaliblib na gubat kami na kung saan katabi nito ang isang pangpang paitaas. Para bang katulad din noong lugar kung saan nakalaban namin ang unang uri. Pero ang lugar kung saan ako magdadaos ng seremonya, hindi ganon katarik. Maliban pa dyan, ang pangpang na yon ay hindi nakalitaw dahil nababalot ito ng makapal na damo at baging. Maging ang mga kumakapit na mga puno doon nakagaya na lamang ng balete, sinukuan, tugas, madre kakawa, lanyete at lawaan ay nagmistulang kortina ang mga ugat nito. Nagtanong naman si Kuya Ed na nasaan ang yungib. Wala naman siyang nakikitang yungib umano. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag mag-iingay sa lugar. Dagdag ko pa, napakaraming naninira ang engkanto dito at malaki ang posibilidad na mababati si Kuya Ed noon. Lalo na mga lamang lupa na galit sa mga aswang. Teka, sus kuya, mukhang napapaligiran tayo ah. Naglabasan yung mga tamawa at impakto. Hindi mo sila nakikita pero nakikita ko. Nasa likod mo. Alam ko kung sino yung punteriya. Ikaw syempre. Kaya kung ako sa'yo kumilos ka na parang napakaamo ha. Hindi nila ako mababati kuya. Kilala nila ako. Huwag kang lilingon. Lagot ka sa mga yan. Puputaktihin ka ng mga tamahong yan. Walang silbi yung pagkaaswang mo dito. Dagdag ko pa. Mukha mang biro pero totoo yun. Naglitawan na lamang bigla ang mga lamang lupa. Nakakakilabot sila tingnan. Pero lahat sila ay nakatingin kay Kuya Ed noon. Hulog na naman sa patibong ang kuya. Nakasimangot ang mukha nito at nakikita kong nanginginig. Walang hiya kang dugyot ka. Sabi mo maganda ditong animal ka. Umabante ako ng lakad noon. Sumuong sa mga baging. Sumunod naman sa akin si Kuya Ed. Parang tuta itong napakaamo ang mukha. Nakayuko pa. Pero alam kong banas na ito. Nakakubli ang yungib. Sinabi ko kay kuya na sumunod na lamang siya sa akin noon. Nga pala, kung maitatanong kung bakit alam ko ang lugar, ito na rin ay sa tulong ng kakilala kong manggagamot na si Borja. Nagtanong kasi ako noon kung saan banda ang pinakamahiwagang lugar na minsan na silang nagkarga ng gamit. Maraming sinabi sa akin si Borja.
Kaso ay may namumukod tanging lugar talaga na paraiso ng mga lamang lupa nun. At ang lugar na yon, walang iba kung hindi itong pinunta namin. Pero wala nang sumubok na magkarga pa dito noon. 2 na umano ang namatay. Bagamat nakapagkarga umano pero ilang araw ang nakalipas. Nabaliw at nagpatiwakal yon. Ang isa naman ay inatake sa puso. Hinala ng karamihan noon na maaaring nag-ingay ang mga ito sa lugar. Isa kasi talaga sa ayaw ng mga engkanto, lalo na nasa kaharian ka mismo ay yung maiingay. Doon ako ng urso, pero aminado ako na kinakabahan talaga ako noon. Pero malaki naman ang tiwala ko sa sarili ko. Kaliwat kanan ng karga ko, posibleng mabati ako pero hindi yan uubra. Gawa ng subuko ng sarili ko noon. Marahil yung ibang natablan, lalo na yung mga namatay, baguhan pa lamang ang mga yon. Pero ito na rin ang ginawa nilang batayan para hindi na talaga hamakin pa ang lugar. Gumilid pa kami noon sa napakasikip na daan sa pagitan ito ng mga baging at mamasamasang mga bato ng pangpang. Mahabang daan yon at sa unahan, dito makikita ang isang napakalaking balete na nakapatong mismo sa bukana ng yungib. Si Kuya Ed, nakahawak sa damit ko. Parang mapupunit ang damit ko noon. Hanggang sa makarating kami sa bukana. Sabi ko naman kay Kuya Ed ay may iwan siya sa may labas. Pero parang pusang iiyak ang muka. Kaagad sinabing hindi siya magpapaiwan sa labas noon. Kiniit ko sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Dapat ako lang. Dagdag ko pa, basta maging matino lamang siya doon at walang mangyari sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Kuya Ed. Gumapang ito sa mga damo at doon sumuksok. Gustong gusto ko na talagang humagalpak ng tawa noon. Talagang nakakaaliw ang mukha nito. Pumasok na ako sa loob. Hindi ko pa kabisado ang yungib. Hindi pa ako nakapasok. Maliban na lamang sa mga sandaling yon. Nung una kasi ay pinag-aralan ko muna. Naniguro ako. Napatunayan ko nga na sang damakmak ang mga lamang lupa noon. Akala ko pa malalim. Hindi naman pala. May hangganan ng yungib na yon. Pero may mga nakatirik na kandilang halatang may nagkakarga nga noon. Maliwanag man konti kahit papano. Nagtirik na ako ng kandila. Tapos ay nilabas ko noon ang mga dasal na sasangbitin ko. Siyempre, nakaumang na rin sa sisidlan ng 3 bao. Sakaling may bumungad sa akin sa loob na hindi maganda noon, madali ko lang masuot ang 3 bao na yon. Hindi ko pa sinindihan ang kandila. Hinihintay kong mag-3:00. May kalahating oras pa. Natitiyak ako noon na hindi na magkawari ang itsura ni Kuya Ed sa labas. 3 oras, isasagawa ang seremonya. 3 oras nakatunganga at nakatago si Kuya Ed doon. Nga pala, ang kandila na gagamitin, sa wala pang nakakaalam, puti. Wag na wag kayo magsisindi ng kulay itim at dilaw na kandila. Kung gusto nyo mabuhay sa lugar kung saan kayo magkakarga ng lakas mula sa kalikasan. Puti. At iisang kandila lamang yon. Siyempre, naroroon na rin ang muni-muning pasintabi sa mga nakatira. Nakikita ko ang mga maiitim na nilalang na sumisilip sa mga batong nakauslinon. May ubod din ng pula doon na singpula ng dugo. May sungay pa ito sa noo na wari by demonyo. Hindi ko alam ang tawag sa nilalang na yon. Ang kilala ko lang sa lugar na yon, mga tamao. Bueno, sa hindi pa nakakakita ng tamaho, tao lamang ang postura. Tipikal na laki nito pero abuhin ng balat. Yung tipong
Parang naligo ng putik. Yung buhok kasi ay parang nakatirintas. Isipin niyo na lamang yung taong grasa. Ganun na ganun ang postura. Tapos ay nakabahag lang. Ang bahag naman ito ay mga balat ng kung anong kahoy. Ang iba'y nakahubot-hubad. Kala mo ang lalaki ng karga. Parang daliri lang pala. Katunayan sa mga sandaling yun ay bukod sa mga nabanggit kong simpangit ng demonyo, nasa likod ko ang dalawang tamaho. Tila ba nagtataka ang mga mukha pero sinasaglit ko lamang ng sipat. Magagalit kasi ang mga ito kapag nalaman nila na may nakakakita sa kanila. Bukod pa doon ay may 3 sa labas, pero iba ang laki ng katawan. Halatang gwardya mga yon at hindi maipagkakaila. Nakaharian nga ang lugar na yon. Sobrang ingat ko noon. Lumalapit sa akin ang mga tamaho. Ako naman ay usog ng usog paikot sa nakatirik na kandila. Alam ko namang hindi uubra sa akin ang mga ito pero iba pa rin yung binibigyan nating respeto mga katulad nila. Alam nyo, ganito kasi, hindi lang tayo ang nakatira sa mundo. May 4 na panig ito. Iisa-isain ko para maintindihan nyo. Ang panig na sinasabi ko, mga dimensyon ito. Hindi yung dimensyon na sukat pero para na rin ganon. Ang ika-4 kasi ay parallel universe na at masasabing supernatural na mga yon. Bueno, ang una ay mundo ng mga tao. Ikalawa ay mundo ng mga engkanto. Ikatlo ay mundo ng mga kaluluwa. At ang ika-4 ay mundo ng mga demonyo at mga sugo. Diba, superpowers na nga ang ika-4. Dito kasi nabibilang ang amang lumika. Mga serapin, kerubin at mga anghel sa kalangitan na tinakwil at naging demonyo. At dito din nabibilang ang mga tinatawag na alien na yan. Napakahirap intindihin pero sa palagay ko, sa mundo lamang din natin nakatira. Hindi lang din kasi sa kwento-kwentong usapin dito. Nagbabase din ako sa mga siyensya. Maraming patunay kasi kahit kayo ba, alam niyong may ebidensya, di ba? Napakahirap paniwalaan. Ang bawat mundo ay may kani-kanilang mga batayan. O sa madaling salita ay may kani-kanilang ginagalawang mundo. At bawat mundo, dapat nating irespeto. Dahil katulad natin ay umiiral din sila at may karapatang manirahan sa lupa. Kung tutuusin, tayo lang naman talagang gumagambala sa kanila. Kaya tayo nababate. Dahil ito sa mga sungayang kampon ni Satanas. Ito kasi ang dahilan kung bakit tayo natutokso. Nakakapanakit at nangahamak alinman sa mga dimensyong nabanggit ko. Kung wala pa ang mga ito, walang mababate, mauusog, mamalidiksyon o maldisyon, at walang sinasapian. Wala ding mga masasamang tao. Mga pahamak sa buhay ang mga ganong elemento. Kaya nga nagtalaga ang Diyos ng mga kaukulang batas at kung sino ang lalabag ay mapaparusahan. Dahil din ito sa mga demonyo. Baka may demonyo dito sa mga nakikinig. Pasintabi lamang po. Para bang mga politiko at kinauukulan? Ganoon ang sistema. Panig-panig, kung saan boboto na wari eleksyon. May nagmamanipula sa taas, may kumikilos naman sa baba. Nakakaloko talaga nun. Ngayon, nakuha nyo na ba? Napakahaba ng paliwanag sa simbahan at siyensya pero noon lang dapat kadali ito intindihin. Yan ay kung malawak ang pag-unawa natin. Sa mga kapwa ko naman na may karunungan, shoutout na lamang sa inyo kung wala pa kayong alam dito. Pero sa lahat ng nabanggit, iisa lamang ang hari. Yan ay ang amang lumikha. Tandaan niyo yan. Bueno,
balik tayo sa kwento. Pagsapit ng 3:00, sa maniwala man kayo o sa hindi, naglaho na lamang bigla ang mga engkanto. Para bang yung mga oras na yun ang nakatalaga para mawalay sila sa lugar na yon. Ewan ko ba. Naiisip ko noon na kaya pala ginagawa ang seremonya sa oras na yon. Dahil saktong wala ang mga nilalang. Walang distorbo. Ikaw ba naman ang bukas ang 3 mata? Tapos may dudungaw sa iyong mukha habang nagdarasal, diba? Sinindihan ko na agad ang kandila, syempre. Tapos ayun, panaka-naka na akong nag-uusal. Lilinawin ko lang, hindi ito dasal na kagaya ng pagdidibusyon. Naiibang dasal ito na para lamang talaga sa kalikasan. Hindi ko nga lang babanggitin dito gawa ng hindi talaga pwede. Kung gusto niyong malaman ay mag-aral kayo ng karunungan. Yung malalimang aral. Pero uunahan ko na kayo. Kung may interes kayo dito ay huwag niyo nang ituloy. Gugulo lamang ang buhay niyo. Isang oras na akong nagdarasal noon nang bigla namang makarinig ako ng boses sa likuran ko. Si Kuya Edito. Ang sabi niya ay madilim na umano sa labas nun. Baka umano dukutin na lamang siya bigla doon. May kung ano umanong gumagalaw na napakabilis at napakarami. Mantakin niyo aswang yan ha. Duwag pa rin. Sa bagay ay nagsisimula na sigurong lumabas sa mga elemento. Basta takip silim kasi, lalabas talaga ang mga ito. Hindi ko pinansin si Kuya Ed. Mapuputol kasi ang seremonya. Kapag napagdala ko sa kalokohan niya, babalik ako kinabukasan at magsisimula na naman sa umpisa. Malapit na noong matapos ang pagdarasal ko. Ang lamig. Sobrang lamig doon sa loob. Na para bang freezer yon. Hindi ko maipaliwanag pero lumamig na lamang bigla. Doon ko din napansin na sa haba ng oras ng pagdarasal ko, hindi nalusaw ang kandila. Maniwala kayo sa akin nun. Umilaw lamang pala yun pero hindi natutunaw. Nakakabaliw talaga. Patuloy pa rin sa paglamig. Mas lumala pa ito at halos hindi ko na makayanan. Maging ang pagkalalaki ko noon ay nabahagdal sa lamig. Si Kuya Ed, naririnig ko ang pangangatog niya. Pagsipat ko sa kanya habang nagdadasal ay nakasiksik na ito sa bato. Wala na. Hindi na ako naaaliw noon sa kanya. Sa halip ay naaawa na ako kay Kuya. Inaantay ko na lamang matapos ang seremonya. Lilisan kaagad kami sa lugar na yon. Sa kabutihang palad ay nakaraos naman din. Pero ang tigas na mga paa ko na para akong nagyelo. Isipin nyo, may konting tubig doon. Limaw kung tawagin. Sa bandang gilid ng mga bato. May mga omo pa nga doon eh. Kaso ang tubig na yon pagkahawak ko, napakamaligam-gam. Kung hindi ako nagkakamali ay kami lamang dalawa ni Kuya Ed ang nanlalamig nun. Nahihirapan din akong huminga. Binasa ko ang mga paa ko at sa kabutihang palad na igagalaw ko na mga yon. Marahan kong tinungo si Kuya Ed. Akala ko patay na. Gawa ng nakayuko na lamang yon. Pagtapi ko, aba, buhay pa. Pero nasaan yung aswang? Hindi daw siya nakatiis sa lamig kaya ginamit niya na ang anyo niya. Pero hindi din pala uubra. Hirap din siya sa pagtayo nun. Inalalayan ko na lamang noon si Kuya Ed. Lumabas kami doon at ang dilim na. Hindi ko na halos makita ang daan pero ramdam ko sa mga sandaling yon na tila may sumusunod sa amin. Hindi tao siyempre. 3 tamaho ang mga ito. 1 babae at 2 lalaki. Yung babae ay parang lalaki din. Mas malaki ang katawan.
Nang tuluyan kaming makalabas doon, sa maniwala man kayo o sa hindi, nawala ang pamimigat ng katawan ko. Nawala din yung lamig. Si Kuya Ed naman ay bigla na lamang pumiglas at nagpabuntong hininga. Akma pang sisigaw pero mabuti na lamang ay naabisuhan ko kaagad. Sabi ko sa kanya mamaya na siya magwala kung nakalayo na kami. Nakasunod pa rin kasi sa amin ang mga tamaho noon at dapat ay magpakita dito ng respeto sa lugar. Nang makalayo na kami, dito ako sinermona ng kuya. Sa lahat umano ng biro ko, yun na ang pinakaayaw niya. Lahat ng hirap na ranasan niya, kung alam ko lamang daw sana ang nangyari sa kanya noon. Ang sabi ko naman sa isip niya lang yon. Pakiramdam niya sa sarili ay nahihirapan siya pero ang totoo, duwag lang talaga ito. Alam niyo ba na nakaltukan ako nang wala sa oras noon? Hindi daw kami magkapareha. Takot umano sila sa mga engkanto. Kung may malupit na kaaway man sila, ito na ay walang iba kung hindi ang mga engkanto. Ikalawa lamang umano ang mga tao noon. May punto ka dyan, kuya. Kaya nga kita dinala dito eh. Alam ko yung ano. Tama na, ang init na ng anit ko. Diyos ko, Roberto. Parang sinabi mo na rin na papatayin mo talaga ako ah. Aba, napasangbit ka pa sa ama, Kuya Ed ah. Hindi ka ba nahiya? Sabi ko naman sa'yo kapag gumaganti ako, bihira lang. Pero yung paganting, yung bangungot ang sasapitin nyo. Naawa na sa'yo yung 3 negrito. Tara na, gutom na ako. Pasakay kuya, para mabilis ang biyahe ba? Mukhang naiinda mo naman yung sugat mo eh. Teka, uy, naku, anak ka nang. Bigla na lamang yung sumirit ng takbo at iniwanan ako sa lugar. Nakalimutan ko pala noon na gabi kami uuwi at siya lang ang kasama ko. Hindi ko naisip na kapag pinagkatuwaan ko siya, gaganti din ito noon. Ayun, naiwan ako doon sa lugar. Sobrang sukal ng lugar na yon. Ang problema, ang layo. 4 na oras ang lakad. Siyempre pagbalik namin 4 na oras din. Wala akong nagawa noon. Lakad na walang kasiguraduhan kung makakauwi talaga ako. Napakadilim at hindi na ako sigurado din noon kung tama bang landas na tinataha ko. Parang ako pa yata yung naging dihado doon. Lamang na sana ako kay Kuya Ed. Pero wala eh. Madaling araw na ako nakarating. Ang problema ay sa kabilang nayon pa ako lumusot. Kaya kinakailangan ko pang magbagtas patungo sa amin. Nang makarating ako ay nakita ko si Kuya Ed sa bukana ng bahay. Chillax na chillax. Naglabas pa ito ng mahabang upuang may sandalan at nangangape. Paputok na kasi ang madaling araw noon. Hindi ko siya kinibuan. Talagang banas na banas ako. Lupaypay na lupaypay ang katawan ko at ang baho ko noon. Amoy kambing. Mabuti na lang at wala si Tio sa bahay. Dumiretso ako sa likod. Nakita ko si Mang Omar. Maaga itong nag-asikaso at naglatak ng banig para pagbilaran ng mga kopra noon. Tinanong ko siya kung nasaan si Tio. Ang sabi niya naman sa akin ay hindi ko daw ba alam ang nangyari noon. Tinanong ko naman kung ano yon. Paliwanag ko kung paano ko malalamang may nangyari umalis nga ako noon. Ang tiyo mo, nagmamatsyag. Kasama niya si Franco. Nagkagulo kasi ang mga kaibigan mong albularyo eh. Lalo na sino yung panot ba? Yung pakiwari sa sarili gwapo. Si Bora ba yun? May grupo daw ng mambabarang silang nakainkwentro. Wika ni Mang Omar. Dagdag nito. Nagpunta si Bora sa bahay namin kasama yung 2 kong naging mag-aaral sa karunungan na ubod naman ng tatanda.
Nagtanong naman ako kung anong dahilan kung bakit nagkagulo. Pero ang sabi ni Mang Omar, tanungin ko na lamang umano ang tiyo ko o hindi naman kaya si Borja. Si Borja daw ay nasa kakilala kong albularyo, kay Manong Jojo. Ito'y may pagkakuba pero makisig ang pangangatawan. Walang ano-ano, kahit sobrang pagod na ng katawan ko noon at ang baho ko pa. Pinuntahan ko si Manong Jojo. Habang nagmamadali ako noon palabas ng lupain namin. Aba, bumuntot naman kaagad si Kuya Ed. Hindi ko ito pinansin. Nagtanong siya sa akin kung saan ako pupunta pero hindi ko siya kinikibuan. Nagalit pa nga ito. Suplado ko umano. Langya talaga. May mukha pang maharap sa akin yung animal na yon. Pagkatapos akong balahurain sa gubat. Hindi ko siya kinibuan noon. Malapit lang naman ang bahay ni Mangnong Jojo. Pero maliwanag na noon. Sumisilip na noon ang bukang liwayway. Maganda ang panahon at halatang mainit. At ilang sandali lang, ang anghang na mga mata ko. Siyempre wala akong tulog noon eh. Nagtataka nga ako dahil hindi naman dapat ako napapagod. Kargado kasi ang katawan ko noon. Ako noon ay parang naubusan ng lakas. Samantalang nakuha ko naman na ang basbas ng kalikasan. Basta ewan, hindi ko alam ang nangyayari sa akin noon. Ang hindi ko inaasahan noon ay sumusunod pa rin ang tamaho pero nag-iisa na lamang ito. Ito yung babae na parang bruskong buksingero. Nasa kakahuyan lang pero halata namang sumasabay sa paglalakad namin. Hindi ko siya napansin kagabi dahil marahil siguro sa distansya nito habang sumusunod sa akin noon. Ang tanong, bakit naman sumunod? Hindi kaya hahamakin ako? Yun na mga katagang naglalaro sa isipan ko. Pero hindi ko muna pinagtuunan ito ng pansin. Mas lamang sa akin ang tensyong bigla na lang gumulantang sa akin noon. Ano kaya ang dahilan kung bakit nanggugulo ang mga mambabarang? Hinala ko noon na ito yung grupo ng mambabarang at mangkukulam na nakatira sa may Cagayan. Naisip ko na baka may sadya talaga na mas malalim pa ang mga ito. Maliban sa panggugulo. Nang makarating kami ng Kuya Ed sa bahay ni Manong Jojo, nakita ko kagad si Borja. Nakatambay ito sa kamalig na kung saan ito yung ginagamit ni Manong Jojo para sa kanyang mga pasyente noon. Para ding klinika. Ang mahirap dyan ay hindi mabisa ang mga pamamaraan. Alam ko yun. Gawa nga naging mag-aaral ko si Manong Jojo. Mag-aaral na wala naman siyang natututunan sa akin noon. Mga nilikha ko lang na karunungan gaya ng sinabi ko noong sinundan ng kwentong ito. Kung naaalala niyo yun. Hindi ako nagbitaw sa kanila ng mga kaalaman ko, di ba? Magaling si Manong Jojo sa panghihilot pero sa usaping espiritual, naku wala. Sinasakyan ko lang para naman hindi magalit sa akin noon. Nang makita kami ni Borja, kagad na tumayo ito at sinalubong kami sa bulwagan ng bahay. Si Manong Jojo noon ay nasa likod, nagpapausok. May kung ano itong ginagawa at sobrang sakit sa ilong ng usok na yon. Si Kuya Ed ay nagpaiwan sa labas ng bakuran. Nababahuan ito. Halong insenso kasi ito at lana sa may silangan. Nga pala, sa hindi nakakaalam kung ano itong lana sa may silangan, ito yung lihitimong himag. Yung sangkap nito ay para na ring malinaw sa inyo. Ipapaliwanag ko. Nang sa ganon, malay nyo makakagawa din kayo nito, di ba? Siguro ay partikular na lamang ito sa mga bahay na may nakapaligid na puno ng niyog. Sa silangang bahagi ng bahay nyo, kung saan dito talaga sisikat ang araw, tingnan nyo kung may puno ba ng niyog na nakasentro. Kapag may puno ng niyog, sunod namang titignan nyo kung namumunga na ba. Kung wala pa, eh di mas maganda.
Yung niyog na hindi pa nakakapamunga, nililinaw ko lang. Bantayan nyo ang niyog na yan. Kapag nakapamunga na, tingnan nyo kung saan nakatapat. Kung sa silangan nakatapat ang bulig, tapos sa bulig na yun ay iisa lamang ang buko, indikasyon na himag yan. Tinatawag yung mutya ng buko. Iba pa yung bao. Napakahirap man pero yan ay ang lehitimong himag. Kapag nahinog na ang buko, o kung tawagin sa Bisaya na laya, kunin nyo ito at gawin nyong lana ang laman. Kakarampot lamang ang lanang makukuha nyo dyan. Tapos ang lanang yan ay lagyan nyo ng mga tipak ng sinukuan, o hindi naman kaya ay dignom na kahoy. Yan ang lana na kukulo kapag may banta sa paligid. Itong hudyat sa kaligtasan ng isang tao. Para mas maging malinaw pa, halimbawa, kumulo na lang yan, lumabas ka agad kayo ng bahay. Pakiramdaman ang paligid. Kung walang aswang, malamang sa malamang ay may ibang taong nalalagay sa bingit ng kamatayan. Hanapin niyo ang taong ito. Maaaring kapitbahay niyo lang kasi yon. Tapos kapag natagpuan niyo ang taong yon, ay painumin niyo ng konting himag. Sa maniwala man kayo sa hindi, mabubuhay ang taong yon. Puwera na lamang kapag ang sakit ng tao ay dahil sa pag-aabuso sa katawan. Hindi ito gagaling pero kukulo pa rin yung himag na yon. Yung mga nabaril, nasaksak, nagulpe na malala o na aksidente kapag napainom nyo, mabubuhay ang mga taong yon. Sinasabi ko ito gawa ng napakarami kong karanasan sa mga kakilalang albularyo. Ang kinagandahan ng himag, panghabang buhay na gamit yan. Basta ay tirahan nyo lang ng konti ang bote, tapos lagyan mo na lamang ng langis kahit hindi pa himag yon. Yung natural na langis lang sa niyog. Gawa ng sa oras na mahaluan ng lehitimong himag, yung hinalo ay magiging himag na rin. Ang himag ay isa sa mga bagay na pinakaayaw ng mga aswang. Ayaw na ayaw nila sa amoy nun. Pasensya na kayo, pero kagaya ng sinabi ko ay nais kong isiwalat ang lahat. Kaya ang mga bawat kaalaman ko ay ilalahad ko talaga. Huwag lamang ang mga orasyon. Pagkalapit sa akin ni Bora, kagad nitong sinabi na may problema sila. Siyempre alam ko na yon, kaya diretso kong sinabi kung anong dahilan. Ayon kay Bora, ang arogante o manong bihasa na si Crisanto, hinamon ang mambabarang sa kumbate. Kumagat naman itong mambabarang, nakipagkumbate ito ng harap-harapan. Nagapi ang mambabarang tapos sumuko ito. Pero nasobran sa yabang itong bihasa. Nagsabi na hindi daw umubra sa kanya. Paano pa kaya sa mas malakas pang albularyo? Binanggit daw lahat ng mga pangalan ng mga albularyo sa iba't ibang lugar nun. Nadawit si Bora. Maging ako umano nun. Nasali din. Ang mahirap dyan ay nagtatanda ang mga mambabarang. Alam naman natin ang kalidad ng mga mambabarang sa oras na malaman ng mga ito ang pangalan ng kalaban. Isa pang problema, hindi alam ni Crisanto na ang nakabangga pala nito ay kasapi ng hukbo ng mga kulto. Eh di sabog-sabog na, di ba? Gera na naman ito ng mga may kaalaman. Parang inulit lamang din ang nangyari sa pamilya namin. Hayop talaga. Nananahimik ako, tinamay pa ng animal. Ano namang gagawin ko, di ba? Siyempre, lalaban na lamang nun. Alangan namang hahayaan ko na lamang na ako na ang hamakin.